Sa ibang balita, dinala po sa tanggapan ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Cagayan de Oro City ang mag-asawang suspect sa pagpupuslit ng droga na isiniksik sa isang padalang package. Sa warehouse naman ay isang courier service sa Pasay City nasabat ang mga shabu na ipinasok naman sa loob ng kahon ng sapatos. Balitang hatid ni Cesar Apolinario. Sa loob ng speakers, pinaniniwala ang isiniksik ang nasa 1 kilo ng hinihinalang shabu sa Iligan City. Nasamsam ito ng mga taga-PIDEA sa tulong ng tip ng impormante nila sa Maynila. Alas 10 daw ng umaga nang i-claim ng mag-asawang suspect ang naturang padala na ipinadaan sa pamamagitan ng courier company na LBC. Paglabas daw ng dalawa, doon na nila hinuli ang mga ito sa kabinuksan ng package. Nakita roon ang 2 supot ng hinihinalang shabu. May na-recover ding 2 sachet ng umano'y illegal na droga sa loob ng kanilang sasakyan. Tumanggi magsalita ang mag-asawang suspect. Dinala na sila sa PIDEA Cagayan de Oro kasama ang mga umano'y shabu na aabot sa 10 milyong piso ang halaga. Isinama naman sa mga sandals na ito ang mga shabu rin na nasabat sa express warehouse ng LBC sa Pasay City. Ayon sa PIDEA, nasa loob daw ng 5 shoe boxes ang mga shabu na nagkakahalaga ng 2.2 milyong piso. Ipapadala raw sana ito sa Basilan at galing sa isang taga Quezon City. Marso lang nitong taon, nabisto rin ang nasa 1 kilo ng hinihinalang shabu sa isang airport sa Zamboanga City. Inilagay ito sa kahon ng isang cornstarch at ipinadala rin sa kaparehong courier company. Ayon sa pamunuan ng LBC, makikipagtulungan sila sa investigasyon ng pulisya kaugnay ng mga nasabat na droga na sangkot ang kanilang kumpanya. Saka raw sila maglalabas ng pahayag kapag natapos na ang investigasyon. Pero di lang mga courier company ang ginagamit sa ganitong iligal na gawain. Maging sa ordinaryong koreo, may nagtatangkang magpadala ng droga. Nitong Abril lang, nasabat ang 500 tableta ng hinihinalang ecstasy mula sa bansang Netherlands na ipinadala sa Philippine Post Office. Cesar Apolinario, GMA News.